Yon, may event tayo sa San Ildefonso, Bulacan, sa may kambal na mangga. San Ildefonso, Bulacan, at napakalayo, at ngayon lang ulit ako nadaan dyan sa gawin yan. Dati madalas kami ni Paring Toto dyan na nare-rent, pero ngayon lang ulit tayo na gawi sa lugar na yan. At na-enjoy ko naman yung kapaligiran, napakaganda naman ng viewing. Ang problema lang, minsan niya may daan na ganyang lupa, bako-bako, at sobrang layo, pero kahit pa paano nga nag-enjoy tayo sa pagkakataon na parang nakakapamasyal-pamasyal na rin. At saka yun nga, nakita nyo naman yung kapaligiran, madalang dito sa gawin natin yan. At para ka na rin nagpunta ng DRT sa layo nga. Nakita nyo, halos bundok na rin kami yan, halos sasatok-tok na rin kami yan. Napakaganda ng ibang view na nadaanan namin. Hindi na kami nakahinto dahil nga nagmamadali kami, dahil may tinawag na call time na 4 daw ang start ng tugtog, pero hindi nga nakapag-start dahil nga may misa pa daw sa tapat nila. Yun, nakita nyo naman yung bundok sa gilid-gilid. At okay din naman yung daan dyan. Masarap din mabilis ng konti, dahil nga yun nga, kasama na rin yung pagmamadali natin doon. Masarap din talaga yung nakakapasyal-pasyal at nakakita ng purong berdeng kapalagiran na ganyan. At saka yun nga, meron din tayong isang kwento, kaya sinadya ko mahaba yung video ng paglalakbay na to. Kasi nga tayo bilang musicians, kung saan tayo nakakatugtog, hindi natin kabisado yung tao, hindi natin kabisado yung trip ng tao, hindi natin kabisado kung ano dadatnan natin sa lugar na yon, hindi natin alam kung paano makitungo yung tao, kung paano makitungo rin yung mga bisita, at hindi rin natin alam kung sino ba yung mga kausap, sino yung pinaka-bossing nandun sa kapaligiran. Kaya ko lang nabanggit kasi kagabi, may isang jammer na parang bossing ang datingan doon, na madami siyang reklamo, marami siyang hinahanap sa banda, marami siyang hinahanap sa tugtugan, marami siyang sinasabi, meron mga followers na pagbabanta na rin, mga ganito na wala naman kaming ginagawa kundi syempre pine-play din namin yung gusto niya. At ayun nga, nakasira ng diskarte ng grupo kagabi na lahat ng set namin halos jumajam siya, tapos yung gusto niya lang ang masunod na programa. Hindi ko alam kasi hindi ang kausap dito si Paring Toto, hindi naman ako kausap, pero ayun nga, nakasira ng diskarte, nakasira ng flow ng programa o ng set namin yung nakikijam na yun. Magaling siya, magaling kumanta, magaling, idol nga Ang problema, medyo lasing na rin, at saka medyo may mga pagbabanta na babakala ko, ayun, ganito, pag hindi nyo ginanito, tas yung na bakit ang bilis daw ng set, paano hindi mabilis niya, kasi nga dahil nga kinakaya niya na yung oras ng set ng banda. Yun lang ang lesson to learn doon, at lagi kong sinashare sa mga nakasama natin. Iwasan na lang natin makipagtalo, lalo na napakalayo ng lugar, o kahit na malapit, iwasan na natin makipagtalo, kasi nga hindi lang bilang client, o sabihin na natin minsan ano yung pagkatao natin, kumbaga natatapakan yung pagkatao natin, pero iwasan na lang natin makipagtalo para hindi pa madama yung ibang kagrupo natin, yung ibang tao. At saka yan, nandiyan namin sa venue, nakita nyo naman may nagluluto na yan, parang tracking yan yung pinaka-venue namin. At saka yan, naglakad-lakad ako sa Badadolot, gusto kong marating sana yung bundok. At saka ito na, nagtugtugan na nga kami. At maraming salamat kaya pala sa nakasama kay Paring Toto sa pagbibigay ng racket sa akin, dahil nga may mga cancel tayong event. Dapat nga tayong sound system sa sa Abanda Foundation, pero yun nga, nakakuha na nga daw ng bagong sound system sila Paring Ima. Kaya ayan, buti na lang binigyan tayo ng racket ni Paring Toto, at saka solid din. At syempre kasama namin si Frankie, napakahusay din na ito, kaso hindi nga lang magaling. Hindi, mahusay yan, idol yan, idol.
Nakita mo naman, party sana all, may party. May bonus. Yan. Talagang ganyan ang kapaskuhan eh. Talagang ibang dating ng Pasko sa Pinas. Pag Pasko, bumabahan ng mga ganyan. Kaya para sa pamilya naman yan, yung mga bagay na ganyan. Kaya sa mga tropa natin kung pumapaldo ngayon yan, sinupin nyo yung pera nyo para sa pamilya nyo, ilaan nyo yung pera nyo. Huwag nyo ubusin sa barkada, huwag nyo ubusin sa babae, huwag nyo ubusin sa sugal. Basta ibigay nyo yung pera nyo o ilaan yung pera nyo sa magpapasaya sa pamilya nyo. At magpapasaya rin syempre sa sarili nyo. Yung matitira yung pera, ilaan nyo para sa sarili nyo o sa negosyo. Invest nyo ulit sa negosyo yung mga pera nyo para lumago ulit. Yon, muli maraming salamat kay Paring Toto sa biyaya o pag-share nga sa atin ng blessing na kinuha niya tayong sound system at saka yun nga ipagpasalamat natin, malaki o maliit, naging tanggap natin, biyaya pa rin yan nagmumula sa Diyos at ipagpasalamat natin yung mga bagay na natatanggap natin. Ayun lang, kasi iba pa rin yung blessing na dumarating lalo na ipinagpapasalamat natin.